Saan ba kita kukunan? Tinanggal nito ang pusod sa buhok at binasa ang labi. Umupo ito sa damuhan at nangalumbaba. Hindi siya agad nakakilos. Napatulala siya. This 22 years old young lady is so damn beautiful. Kulot ang ibabang bahagi ng buhok nitong blonde. Matangos ang ilong, mapupula ang labi, rosy cheeks at chinita ang mga mata. Kuya, nangangawit na ako, reklamo nito. Kinuha niya ito ng shot sa ibang anggulo. Iniba nito ang mga posisyon nito. May nakahiga, nakatayo, nakapamaywang, may stolen shot. May stolen shot lang at ang pinakagusto niya ang pagtawa nito dahil kita ang mapuputing ngipin nito na pantay-pantay. Nakashort lang ito ng maikli at fitted na blouse na hanggang pusod nito. Daring tingnan at sexy. He think that boobs is bigger than he thought. Kita na kasi ang cleavage nito. Napailing siyang bigla. This is not right. Pinagpapantasyahan na niya ang apo ni Manang Ninda. Ano na lamang ang sasabihin ng matanda sa kanya? That this old widowed man having an affair? This 22-year-old lady. Inalis niya sa pagkakatali si Kukoy. Kuya, saan ka pupunta? Uuwi na. You better go home too. Sige, mauna ka na. Dito muna ako. May dala akong pagkain until midnight. May dala rin akong emergency lights. Turo nito sa bag na naroon. Delikado dito kapag gabi, huh? Kunot noong tugo nito. I'm just warning you. Kinalabit siya nito sa braso. Can you stay for a while? Malungkot kasi. Walang kasama. Isa pa, baka mapanis laway ko. Then you must go home. Humalukip-kip ito. Goodbye. Tinalakuran siya nito. Stubborn. Itinali niyang muli si Kukoy. Nagpasya siyang samahan na lang ang dalaga. Thank you. Masayang sabi nito. Umupo siya sa inalatag nitong kumot sa damuhan. Tanong nito, nasaan ang pamilya mo, kuya? Hindi niya ito sinagot. Mukha kasing hindi masaya eh. Baka sa mukha mo na malungkot ka. Nangungulila ka sa mga taong mahal mo. Broken ka ba, kuya? Ang dami mong tanong. Manghuhula ka ba? Kumuha ito ng kanang beer. Pagkatapos ay ibinigay nito ang isa sa kanya. Umiinom ka? Yes, sagot nito bago buksan ang beer nito. Umiinom kahit di mo kilala ang kainuman mo? Ngising tanong. Tinabig nito ang balikat niya. Yes, isipin ko na lang na sa bar ako, katabi ang isang taong estranghero na hindi ko kilala. Pero kilala ang pangalan niya na kunwari close kami, nag-peace sign ito. Baliw, mas okay na ang baliw kaysa loner. Kumindat pa ito. Ang ganda ng mga kuha mo, kuya. Kung sa bagay, ang ganda ko kasi. Talking to yourself, ha? Maganda talaga ako. Nagkibit balikat siya. She is right. Bakit ka ba nandito? Vacation. Di siguradong sagot nito. Soul searching? Direktahang tingin nito sa kanya. Nag-iwas siya ng tingin. Ikaw ba, kuya? Nasaan ang family mo? Nasa malayo? May asawa ka na? Anak? Girlfriend? Fiancé? Wala na akong asawa. She's died 5 years ago but I have a child. Kaso nasa malayo siya. She's 6 years old. Next week at parehas kami ng birthday. Nakakalungkot naman. So widow ka pala. If you don't mind, ano ang ikinamatay niya? Tumingin siyang muli sa malayo na mamasa ang kanyang mga mata. Car accident. Hindi nagsalita si Shine. Nabigla ito. Marahil sa sinabi niya, tumulo ang luha nito sa harapan niya. Bakit? Naiyak ako sa kwento mo. Pinunas nito ang luha sa mga mata. Sorry, emotional kasi ako when it comes to my wife. Mahal na mahal mo siya, no? Yes, more than my life. Ang swerte niya. Tinunga nito ang beer. How about you? Broken hearted kasi ako. Gago kasi yung ex ko eh. Natawa siya sa sinabi niya. Why? Maganda na nga girlfriend niya. Pinakawalan pa niya. Gandang-ganda ka sa sarili mo, no? Tinapik nito ang pisngi nito. Yeah! Lumalim ang gabi. Nag-enjoy
Nag-enjoy siya sa kakwilahan ni Shane. Gusto siyang maging kaibigan nito at siya naman ang pilit nilalayo ang sarili sa dalagang estranghero. Bukas sa mukha ni Shane ang saya habang pauwi siya sa mansyon ng kanyang Lola Minda. Hindi maitanggi na kahit isang beses lamang niyang nakita at makasama si Rosel ay pakiramdam niya gusto niya ito. Umiling si Shane sa naisip ano bang kabaliwan ang pumasok sa utak niya. Iisang araw pa lang pero ganito na siya mag-isip. Ibinagsak ni Shane ang kanyang sarili sa malambot na kama. Naroon siya ngayon sa kanyang silid at nagpapahinga. Kinuha niya ang kamera niya at tiningnan ang mga larawan na kuha ni Rosel. Pero habang tinitingnan ang mga larawan ay ito ang naalala niya. His charismatic looks, his juice brows and even his skin tone. Skin na palaging babad sa araw. His smell na napakabango. His broad shoulders na ang sarap sigurong sandalan. Shane, napapapitlag siya sa malakas na tawag ng kanyang Lola Minda sa pangalan. Sa pangalan niya, ipinatong niya sa lamesa ang camera niya at tumayo para pagbuksan ang kanyang lola. Bakit ho? Hindi kita nakita buong araw. Saan ka ba nanggaling, apo? Baka mamaya mapano ka. Wala ka ba namang kilala sa lugar na ito? Sermon nito habang nakapamiwang sa harapan ni Shane. Hinaplos niya ang buhok ng kanyang lola. Pagkatapos ay nginitian niya ito upang mawala na ang galit ng matanda sa kanya. Lola, gusto ba ninyo ng kape o tsa? Tanong niya para maiba ang usapan. Apo, nag-aalala ko sa iyo. Lola, walang mangyayaring masama sa akin. Isa pa, taga rito naman ako dati kaya hindi naman siguro ako gagawa ng masama ng mga tao dito. Aba, takot lang nila sa inyo. Nakataas na kilay niyang sambit. Ngumiti ang matanda at hinagkan sa pisngi si Shane. Matulog ka na, apo. May pupuntahan tayo bukas ng umaga rito sa hacienda. Tumango siya at hinatid sa kabilang silid ang kanyang Lola Minda. Matanda na ito at kailangan na talagang alagaan at gagawin niya ang lahat maging isang mabuting apo lamang sa matanda na hindi kayang ibigay ng kanyang mga magulang para rito. Masama ang loob ng mga ito sa kanyang Lola Minda at hindi niya alam kung bakit. Wala siyang ideya sa pagtatalo ng kanyang mga magulang nung umalis siya sa Maynila para nagtungo rito sa probinsya. Masayang alaala ang bumalik sa kanyang isipan sa Philomena. Naglalakad ito sa kakahuyan sa madilim na party. Naalala pa niya si Rochelle kung paano ito natakot noon dahil sa paggulat na ginawa niya at iyon ang simula ng kanilang pag-iibigan. Isang buwan matapos niya itong ligawan ay nagpakasal sila sa isang sibil. Nung una ay ayaw ng mga magulang ni Rochelle kay Philomena dahil mahirap lamang ito at walang maipagmamalaki. Ngunit ipinaglaban niya ito at di nagtagal ay natanggap din nila si Philomena bilang kanyang asawa. Isang taon ang lumipas. Sir, gising sir, paulit-ulit na sigaw habang niyugyug ang kanyang katawan. Manang Lut! Tinulungan siya ng kanyang katulong na bumangon sa kama. Mataas na ang sikat ng araw at pumasok na ang liwanag noon mula sa kanyang silid. Masamang panaginip manang, aniya nakatingin sa kawalan. Gabi-gabi ho kayong nananaginip ng masama sir? Tungkol ho ba kay ma'am? Tumungo siya at inilihis ang tingin dito. 7 taon na ang nakaraan manang. Pero para sa akin parang kahapon lamang ang lahat. Bakit ka nga pala nandito? Sir, may bisita ho kayo ang sabi niya. Raw si Shane Alonso. Kumunot ang noo niya. Anong ginagawa ng babaeng yun dito? Pakisabi manang bababa na ako. Salamat. Tumango ang matanda at isinara ang pinto. Bumangon siya at inilihis ang kortina sa kanyang silid. Bumuga siya ng hangin at tumingin sa larawan ni Philomena na nasa kanyang silid. Mahal ko, mahina niyang sambit habang hinahawakan ang larawan ng namayapa niyang asawa. Isang matamis na ngiti ang nakasilay sa labi ng dalaga habang kaharap niya ito. Gusto ko lang sanang ibalik ito sa iyo. Inabot nito ang panyo niya. Marahil nahulog ito sa bundok kahapon nang umuwi siya. Salamat pero sana itinapon mo na. Itinapon mo na lang, malamig niyang sagot at hindi pinansin ang panyong inaabot nito.
sa kanya. Tumayo ito at tila hindi nagustuhan ang ginawa niya. Nilapitan siya nito at matalim na tingin. Sana pala hinayaan ko na lang. Oh, siya, aalis na ako. Inirapan siya nito bago tinalikuran. Wala siyang pakialam sa ginagawa nito dahil marami siyang trabaho ngayong araw sa asyenda at sa kanyang negosyo. Inihatid na lamang niya ito ng tingin at kinuha ang kapeng hindi nito ininom sa ibabaw ng lamesa. Sayang, mahina niyang sambit at tumayo na rin patungo sa veranda. Ngayong araw darating si Fea, ang aking anak. Siguro malaki na ito at madaldal na. Madaldal na rin, kahawig na kahawig ito ni Philomena at ang mukha niya. At ang mukha iyon ang patuloy na dumudurog sa puso niya dahil hanggang ngayon hindi pa rin nila alam kung sino ang nakabangga nila. Ang alam lang nila isang batang isang beses lamang nagkamali pero kumitil ng isang buhay. Dumaan si Rosel sa bahay ng mga Alonzo kinahaponan ngunit wala ang matanda. Wala rin si Shane. Marahil nasa asyenda ang mga ito. Binibisita ang mga pananim at mga alagang hayop. Kakumpetensya ng pamilya Madrid ang mga Alonzo noon. Ngunit hindi na ngayon dahil nagkabaliktad na ang sitwasyon. Bumagal ang produksyon ng mga mangga at kayumito ng mga Alonzo dahil sa kabayaan ni Don Bronzo, ang asawa ni Doña Minda. Balita niya nalulong sa sugal, babae at alak ang matanda na naging dahilan ng pagbagsak ng kanilang negosyo. At iyon naman ang paglago ng Madrid. Ibininta nila ang kanilang ari-arian upang mamuhay sa ibang bansa. Ang asyenda sana ang regalo niya sa kanyang namayapang asawa, ngunit hindi niya iyon nangyari pa. Hoy, Mr. Sebastian, isang tinig ang narinig niya mula sa likuran. Si Shane nakasanlo lamang ito at maikling short habang palapit sa kinatatayuan niya. Anong masamang hangin ang nagpunta sa iyo rito? Nakahalugip-hip nitong tanong habang taas-baba siya nitong tinitingnan. Napalunok siya dahil dumako ang tingin nito sa nakaumbok niyang dibdib. Hinahanap ko si Doña Minda. Wala siya. Umalis, nagtungo sa kabilang baryo. Ano bang ipaglilingkod ko sa iyo? Baka sa boses nito ang pagkainis marahil sa ginawa niya kanina nito. Nag-usap na kami tungkol sa mga mangga na aanihin ninyo sa Makalawa. Gusto ko lang sabihin na idiretso na lamang sa paggawaan dahil kailangan na namin ng mga supply. Okay, balikan na lang bukas. Medyo busy ako. Hindi ko rin naman yan masasabi kay Lola Minda. Sandali nga, you asked me that favor kung pwede kitang kuhanan ng larawan kahapon, right? You asked me also na samahan kita, right? So repay the favor. Giit niya sa dalaga na ikinainis pa yata nito. Okay, fine. Nainis na rin si Rosel sa dalaga kaya naman hinatak niya ito sa baywang at sinandal sa gilid ng nakaparada niyang Wrangler. Dumako ang mga mata niya sa nakauwang na labi nito. Kung hindi ka na disiplinang maayos ng mga magulang mo, ako mismo ang gagawin niyan sa'yo. Humamon ito ng titig kay Rosel, ngunit una siyang bumigay. Aalis na ako, binitawan niya ito. From now on, hindi kita tatawagin kuya. Napakasama ng ugali mo. Bulyaw nito sa kanya. Hindi na niya iyon pinansin pa at pinaandar na lamang ang makina ng sasakyan niya at saka umalis sa bakuran ng mga Alonzo.